It's 7:11 a.m. Late kaming gumising. Dapat sana 6:20 gumising na kami, pero okay lang, di pa naman late yung mga bata. Drop off time ay 7:30. At may breakfast na rin sila doon sa eskwelahan. So it's 7:12. Meron pa kaming time. Umalis ako dito 7:20. 15 minutes drive lang naman. Yan, mahangin pala ngayon, Maring. Yung labas namin. May winter storm sa ibang state ngayon. Kaya naman this week medyo maulan at saka cloudy. Mahangin sa labas. I-on ko muna in advance yung sasakyan. Minsan nakakalimutan kong mag-on in advance para mag-hit yung sasakyan para pagpasok namin hindi malamig. Charlie boy! I want my jacket. Okay, I'll get your jacket. Yung mga bata may dalang cookies. I-donate ko doon sa classroom nila pang snack sa mga bata. Ayan. Kasi pwede kang mag-donate ng mga snack para sa classroom nila. You wipe your face. Yes. Okay, let's go. Come here. We have to go. Come in. Hi. Get in. Lily first. Help her, Ali. Go. We're on the way sa school nila. They still have the winter decorations. Yeah, they still have the Christmas decoration. Tiniklop ko na ang aking Christmas tree at mga Christmas decoration, Maring. Ngayon din ay pick up ng basura, Monday. Hindi pa kinuha ng City Hall yung mga Christmas decoration nila, yung mga angel. Ito naman yung old na eskwelahan ng mga bata noon. Pero hindi na yan ginagamit kasi may bago ng school. Yung pupuntahan namin ngayon, bagong build na yun, mga Maring. 2 years ago yata natapos. Medyo malaki na yung eskwelahan ngayon nila. Maluwag na, tsaka maluwag din yung parking lot. Mas maganda na siya, mga Maring. Tapos ko na silang na-drop off, Maring. Yung ibang state ngayon may winter storm sila. Grabe yung snow doon, no? Yung asawa ko naman ay pa-drive siya papuntang Delaware, Virginia, tsaka yung papunta siya doon. Sana ay okay lang yung pag-drive niya papunta doon. Dito sa 6 years ko dito sa tinitirhan namin, wala talagang snow. Freezing yung ground, may konting mga ice. Kapag freezing temperature, mga 30, lowest dito 27 Fahrenheit. Hindi talaga yan bumaba pa. Yun na yung pinaka lowest. Sabi ng asawa ko, baka daw Friday may possibility na mag snow dito kasi nga may winter storm sa ibang state at maapektuhan yung ibang state. Tignan lang natin kung matutuloy ang snow. Kung mag-snow dito, himala na lang talaga. Wala talagang snow, Maring. Dito yan sa Georgia. May part sa Georgia, sa North Georgia siguro. May snow doon, pero dito wala, sa South. Kasi nandito ako sa South.
Bago ako uwi sa bahay, ay itutur ko muna kayo dito sa lugar namin, sa tinitirhan namin. So, syempre, nasa US tayo, first world country. Akala ng mga tao ay magaganda lahat yung bahay. Na yung mga nakikita natin mostly sa video, di ba, malalaking bahay, malaking buildings. Sobrang ganda. Pero, hindi alam ng lahat na ang US ay kapareha lang din yan sa Pinas na may mahirap, may mayaman, may slums, meron ding homeless, meron ding may mahihirap. Tapos, hindi lahat ng bahay maganda. May maliit, may malaki. So, dito sa amin is puro talaga siya farm. Ayan yan yung cotton field. At small town lang talaga yung tinitirhan namin. Ang population ay nag-search ako as of 2022, nasa 567 yata yung population. At hindi nga ako familiar dito nung una pa kami nag-chat ng asawa ko. Tinanong ko kung saan siya nakatira. Akala ko nga hindi totoo, akala ko nga scam. First time ko pa lang narinig ang pangalan ng city na to, hindi ko lang babanggitin. Dito naman sa right side ay yung junk shop, mga junk cars nandyan. Meron din silang junk shop dito, mga maring. Yung parang sa movie lang, 'di ba, yung view niya. Naalala ko yung Walking Dead kasi lagi ko nanonood yung Walking Dead. Ganito talaga yung itsura. Pero although mga 3 years ago yata yun, 1 hour away sa tinitirhan namin, nag-film yung Walking Dead. Part ng Walking Dead ay na-film siya sa Georgia. So, ganito talaga yung itsura. Yung mga kahoy, yung mga old houses, ganito talaga. Yung mga country style na movies, ganito talaga siya. Ayan, yung mga bahay. Mga old, mostly mga bahay dito, mga old. Yung na-built sila sa sinaunang panahon pa, hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Pero, wag mong i-old yan dahil mahal yan, mga maring. Mahal ng bahay dito, maring. Kahit na yung bahay na kailangan mo pang i-renovate, sobrang mahal. Siguro mga range na sa 100k hanggang 300k yung bahay dito. May convenience store na malapit, yan yung Dollar General dyan. Tapos may N-Market, another gasolinahan at convenience store. Hindi kami nagpapagasolina dyan dahil mahal. Ayan, liko tayo dito. Dito ako nagwo-walking dyan. Nag-jogging ako dito. Pero hindi na ako bumalik, mga maring, dahil may mga bahay talaga dito na walang pakialam sa kanilang mga aso. Marami ditong mga ligaw na aso. Tapos yung bahay na yung ina-approach natin ngayon, yung gate nila laging naka-open. Nag-walking kami dito kasama mga bata. 5 aso nila talaga dyan lumabas. At aggressive na mga aso. Alam mo talaga kung ano yung aggressive na aso at hindi na pwede mong ipet. Lumabas silang lahat, nasa daan sila, nakaharang. Yung may-ari, nandun naman pero walang pake talaga. Hindi na ako nag-walking dito, mga maring, dahil maraming aso dito. Kung akala nyo lang, maraming mga ligaw na aso, hindi lang sa Pinas, may mga aso din dito. Hindi ko talaga alam kung bakit yung mayor dito sa amin ay wala masyadong pake sa mga aso na nakalabas sa mga cage na nasa daan. When it comes sa income naman, marami dito lower to middle class income. Marami din dito yung paycheck to paycheck, kagaya namin. Tapos may simbahan dyan, yung yellow na wall. Baptist yan na simbahan. Mostly dito mga Baptist yung simbahan. Marami din dito Mexican sa lugar na nakatira. Ano ba yung bahay na yan? O, nagigiba na. Kailangan na talaga yan siyang gibain, i-demolish. Mag-ikot-ikot lang tayo dito para makita niyo naman kung anong hitsura ng small town dito sa US. May mga mobile homes. Basta may ganyan, yung may skirt na white, mobile homes yan, mga maring. At yung mobile home, maganda sa loob yan. At saka mahal din. Nasa 100k yan siya pataas. Wala ka masyadong taong makikita. Wala talaga, walang lumalabas. Hindi pare sa atin na may mga taong nagtatambay sa daan. O mga pusa, ay na. Marami din yan dito, maring. Lakad-lakad lang sa mga yard. Hindi ako masyadong pumupunta dito na side kasi wala naman akong paka dito. Yun, may mga, ano ba yung, bakit ganun yun? May junk shop ba doon? Ayan, marami dito mga brick house, mostly brick houses or
mga bahay na gawa sa kahoy. Wala masyadong concrete. Yan lang yung na-observe ko. Ayan, at mostly dito sa mga town, meron silang parang tangke. Nakikita yung white na tangke na yan. Parang landmark ng every municipality. Yan, may malaking tangke dyan, yung white. Yan yung mga trash can na dapat yung mga basura na sa loob ng trash bag. Trash bag mo talaga siya. Yan yung City Hall, maliit. Yung may bulldozer dyan. Yan yung City Hall nila. Parang bahay lang talaga na maliit. Mostly sa left side na nakikita nyo ay mga old houses na talaga yan, Maring. At sa renta dito, mga around 600 pataas. Yung range ng house rent. At wala masyadong store dito, walang palengke, wala. Tingnan nyo naman parang abandon yung mga store. Yung may nakalagay na pharmacy. Mga old stores yan, pero wala nang tao, wala nang nagtitinda dyan kasi hindi nagsusurvive kasi wala namang income, walang sales. Ayan oh. May Mexican store dyan oh, isa. Ayan, Mexican store. Pero para talaga siyang abandon. So pag nag-grocery kami na sa 30 minutes drive to or 20 minutes drive, tapos bultuhan na talaga kasi para hindi kami pabalik-balik kasi yung gas mahal din. Kaya hindi ito kagaya ng sa Pinas na kapag gusto mo ng isda ay punta ka lang pag labas mo ng crossing may preskong isda, may mga gulay. Bibili ka every now and then, halos everyday ka lalabas para makabili, bili kang lechon manok, ganyan. Pero dito wala, bultuhan talaga kasi yung mga goods din like isda, frozen, lahat, mga seafood, frozen. Walang mga seaweeds, wala akong nakita. Peaceful naman siya, mga Maring, wala masyadong crime dito sa tinitirahan namin. Kaya nga lang, pag ikaw Pinoy, hindi ka sanay sa, kasi lagi talagang lumalabas sa bahay, diba? Sobrang tahimik talaga at malulungkot ka talaga. Parang mababaguhan ka at kaka-anxiety ka. Crime rate dito wala naman. Peaceful naman. Wala naman masyadong nakawan na nangyayari. Magkakape muna ako. Nandito na ako sa bahay. Ayan. Ito na rin yung almusal ko, mga Maring. Pop-Tarts. Ito yung breakfast dito ng mga bata. Cereal, Pop-Tarts, or cupcake. Yan yung breakfast nila dito, mga Maring. Kaso yung mga anak ko, hindi yan kumakain ng ganito. Gusto nila yung breakfast, yung kanin talaga, tsaka may itlog, ganun. Tapos may cereal bars, diba ganun yung mga breakfast nila dito. Tapos gatas. Pero hindi sila kumakain nito, mga Maring. Kaya ako yung tigkain ng kanilang mga pagkain na ayaw nila at tsaka mga leftovers. So ako talaga yung tigkain ng mga sobra nila. That's it for today, mga Maring. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating mini tour. See you na naman next time sa aking susunod na mga vlog. Mag-ingat kayong lahat. Bye!